Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga mala-intrigang katanungan ni Senator Jinggoy Estrada kay Mayor Alice Guo. Madam Chair, ano negosyo ng tatay mo sa China? Fabrics po. Ano po? Fabrics, tela. Fabrics? Opo, may Magkano embroidery din kinikita po. niya? Your Honor, hindi na po niya natidisclose po sa akin. Okay, magkano binibigay sa'yo tatay mo? Sino mo nagbibigay tatay mo sa'yo? Opo, nagbibigay po siya sa akin. Umpisa po, 14 years old po ako. Every now and then po, nagbibigay po siya sa akin. Magkano ng pera. binibigay sa'yo? Minsan po, 500,000, minsan 1,000,000, minsan 2,000,000. Gano? Sana na itanong ni Senator Jinggoy kung nagbabayad ba ng donor's tax ang ama ni Mayor Alice Guo. Dahil yung mga halagang ibinibigay sa kanya, yung mga cash gifts, ito po ay subject na ng donor's tax. Padalas yung 500,000, gano'ng kadalas yung 1,000,000? Your Honor, as much as ayaw ko po talaga sagutin yung hindi ko po alam, pero hindi naman po siya, hindi po siya in a regular basis po. Gano'ng kadalas siya magbigay? Since 14 years old ka? Apo, Bibigyan since siya 14 years old po ako. Negosyante ka na nung 14 years old ka? 14 years old po, nagtatrabaho na po ako sa farm. Oh, so nagbibigay siya ng pera, kalahating milyon, 1,000,000, saan mo nilalagay ang pera? Sa farm po. Dito, sinabi ni Mayor Alice Guo na siya daw ay binibigyan ng kanyang ama ng halagang 500,000 pesos hanggang 1,000,000 pesos. Simula nang siya ay 14 years old. Sana nagtuloy-tuloy ang katanungan dito ni Senator Jinggoy. Hindi niya kasi naitanong kung paano ba ito itinatago ni Mayor Alice Guo nung siya ay bata. Magkano ang naipon niya since 14 years old siya? At kung sa farm lang ba ito inilalagay? Hindi ba nakakatakot na ganong kalaking halaga ay sa farm lamang ilalagay at hindi ito ilalagak sa bangko? Hindi ba katakataka yun? Kasi kahit 14 years old ay pwede naman mag-open ng bank account. Saka hindi rin niya naitanong kung paano ba ito ibinibigay ng kanyang ama. Mula ba sa farm at ito ba ay cash o check? Paano at saan niya kukunin yung sinasabi mo 500,000, 1,000,000, 2,000,000 na ibibigay lang sa'yo? O kung ang pera naman ay nanggagaling mula sa kanyang amang Chinese sa negosyong fabric nanggagaling pa ng China. Nakwento ko po kay Ma'am Karen kahapon. First time po niya ako pinagawan po ng cheque when I was 17 at natalbugan po ako dahil wala pong pondo, di po ako naglagay po ng sufficient. Dito inamin niya na pinapirma siya ng kanyang ama sa isang cheque. Nung siya ay 17 years old pa lang. So, tumalbog yung cheque, pinapirma ka lang ng tatay mo, tapos hindi mo alam na dapat may pondo ito. Hindi ba niloko ka rin ng tatay mo? Bakit kailangan ikaw ang papirmahin sa cheque? Kung halimbawang negosyo naman niya ang pinag-uusapan dito. Pero tandaan natin, ang minor de edad ay hindi pwedeng pumasok sa isang enforceable contract. Dapat ikaw ay nasa tamang edad na. At ang pag-i-issue ng cheque ay pumapasok ka sa isang kontrata. So, allowed ba ng bank na siya ay maging signatory sa cheque kahit siya ay minor de edad pa lang? Dapat dito kasi tinanong ni Senator Jinggoy, anong bangko ito? Nasaan ang pruweba na ikaw ay signatory ng bangkong ito? Na pinayagan ka kahit ikaw ay minor de edad? Nasaan ang tatay mo? Ang tatay ko po, nasa ibang bansa po ngayon. Nasaan? Nasa China po. Kailan siya babalik? Siguro mga 1 linggo lang po. Sigurado kung babalik? Every now and then naman po, labas-pasok naman po siya dito sa Pilipinas po. Okay, Mayor, meron lang akong tatanong, sana sagutin mo Opo. ang katotohanan. Sino nag-operate o nag-manage ng Pogo before you became Mayor? Your Honor, ang nag-ooperate, ang nagma-manage po ay yung mga Chinese po. Yung si Shi Chun-chan po na taga Hongsheng at si Wang Jiyang po na taga Baofu po. This is quite personal. Opo. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala kang live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo nagmamanage ng Pogo operations mo sa Bamban? Hindi po.
Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Dito yung mga katanungan tungkol sa love life ni Mayor Alice Guo. Medyo intriga yung dating sa akin. Parang chismis ang dating. Lalo pat wala namang ipinakitang anumang dokumento o anumang pruweba. Itong si Senator Jinggoy. Hindi ko gusto yung pang-iintriga dito ni Senator Jinggoy. Kung may karelasyon man si Mayor Alice Guo. Ang mga tanong niya kung ito ba ay nakikipag-live-in sa isang mataas na opisyal ng Pangasinan at kung ang karelasyon ba niya ay isang pogo operator. Hindi niya nabanggit kung yung pogo operator na to ay illegal. As of now, legal pa rin ang mga pogo operator unless meron silang ginagawang ibang krimen. So kung wala siya nabanggit na ito ay isang pogo operator na illegal, wala naman siguro masama kung magkakaroon ng relasyon ito si Mayor Alice Guo sa isang lalaki na masasabing pogo operator. Dalaga naman si Mayor Alice Guo. Wala naman sigurong problema doon. Maliban nga lamang kung ang kanyang karelasyon ay may asawa. Pero I think that's beside the point. Hindi kasi yun yung pinaka-issue dito sa hearing. Kung sino man ang karelasyon niya, labas na tayo dun. Maliban nga lamang kung pogo operator na illegal yung karelasyon ni Mayor. Ibang usapan yun. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what man? Yes po, Your Honor. Sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yung totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ida-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan? Pangasinan, meron po. Alam ko na po, hindi nilink yun po sa akin. Di ako nag-link sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako ng totoo. Ikaw nagsasabi, kilala mo na kung sino yung nililink ko sa'yo. Sino? Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Madam Chair, pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo. Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin ng mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Saka yung pag-iintriga dito ni Senator Jinggoy, dapat may hawak na siyang pruweba. May hawak na siyang ebidensya. Hindi pwedeng manggagaling pa doon sa resource person yung kanyang iniintriga. Sabi nga ni Senator Cheese, the burden lies on the one accusing the person. So ikaw na nagbibintang, ikaw na nag-aakusa, ikaw ang dapat magpalabas ng ebidensya. So ang dating dito ng mga katanungan ni Senator Jinggoy patungkol sa love life ni Mayor Alice Guo, pang-iintriga lang. Medyo nakakababa ng pagkababae ang mga intrigang tanong nito ni Senator Jinggoy. Kung wala namang kinalaman sa anomalya ang kanyang relasyon, hindi na dapat pang-ungkatin ito sa Senado. Masyado ng personal iyon. Hahamunin niya pa itong si Mayor na i-divulge niya. Hindi ba dapat ikaw ang nagbibigay ng
ebidensya. Tama naman si Mayor Alice Go dito na dapat na si Senator Jinggoy na ang magbanggit ng pangalan dahil baka mali nga yun na iisip ni Mayor Alice Go na naiintriga sa kanya. Mayor nga At ng pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko naman kilala eh. O ayan, hindi mo pala kilala. Eh bakit mo iniintriga si Mayor Alice Go? Tungkol sa kanyang love life. Yung po nagkwento po As sa Sen inyo. Jinggoy said, hindi po laughing matter. Apo. Madam Sorry Chair. po. And Sen Jinggoy, I think Sen Rafi would like to interject. So you will allow Sen One Rafi. second. Sen Jinggoy. Kasi alam ko na the reason bakit nabanggit yung mga mayor kasi that's connection. Importante po yan. It's not laughing matter really. Because ang ginagawa lang ni Sen Jinggoy is establishing your connection. Lumawak yung connection mo kaya lumawak din yung negosyo mo. Now, aside from mayor, yaman din na pinag-usapan natin yung linkage. Nalilink ka sa isang sa executive department, isang mataas na opisyal. Did you know that? Pero alam mo yon na isang mataas na opisyal sa executive nalilink ka doon. Your Honor, hindi ko po alam. Ngayon ko po lang po siya narinig. You sure? Apo, sure po. O ito pa, sumabay pa si Senator Rafi Tulfo nang intriga na rin sa relasyon ni Mayor Alice Go. May napatunayan ba siya? Wala naman siyang hawak na papel, wala siyang hawak na ebidensya. Lumalabas na purong intriga lang ito. Di ba mas mahirap kung malilink ang isang dalaga sa isang may asawa na nagpanggap na binata, yun pala, may asawa na. Hindi ba mas delikado yun? Kung hindi naman ganun ang sitwasyon na sinasabi ninyo dito kay Mayor Alice Go, tingin ko hindi na dapat ito pag-usapan pa. Kasi hindi naman yata kasama yan sa agenda. Thank you, Sen Rafi. Sen Jinggoy? Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, di eh. Sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ko binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your Pogo business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon kayo. So be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng Pogo business po. At wala rin po akong Pogo business po, Your Honor. Di ba may lupa ka doon sa Bomban? Meron po. Tinayo mo ng Pogo? Your Honor, hindi po siya Pogo lahat. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, yan po ay isang mixed-use development po. Meron pong mall, meron pong residential. At yung May Pogo, Pogo rin. yung Pogo po, second and third and fourth floor lang po. Kaya meron pa rin. Bago po ako nag-divest po, Your Honor, at after po ako nag-divest po, doon po nagkaroon po ng yung ZY po na second, third, and fourth floor po. Okay, Teka lang, Senator Jinggoy. Dininay na po niya na parte siya ng Pogo business. Lalo na ngayong mayor siya dahil nag-divest na nga raw siya ng kanyang interest at shares sa Baofu Land Development. Ito yung may-ari ng lupa na nakipag-joint venture dito sa Kaohsiung. So, ang dapat nyo muna pong gawin ay mag-lay kayo ng basis. Lay the basis sa mga itatanong po ninyo. Kasi kung sasabihin nyo lang na nasa Pogo business siya, i-deny lang po niya yan. So, paano natin matutumbok kung siya ba ay nasa Pogo business o nagtotolerate ng Pogo business? Matatandaan natin na sinabi niya na nabili niya yung lupa. At ito nga daw ay through installment basis. Then may mga Chinese na pumasok na investors. So dapat yung itanong, sino itong mga Chinese na pumasok at kailan mo ba nabili talaga yung lupa? Dahil hindi ito na ipangalan sa'yo. So it means, kung hindi pa ito na ipangalan sa'yo, kasama mo itong mga Chinese investors sa pagbili ng lupa dahil nga installment basis. Hindi mo maaari masabi na nabili mo na yung lupa dahil kung nabili mo ang lupa, dapat nakapangalan sa'yo ng solo. Bakit na ipangalan sa Baofu Land Development? At may mga Chinese na incorporators na nakasama dito sa Baofu Land Development. So lumalabas dito na yung lupa ay nabili sa pamamagitan ng pondo ng ibang Chinese investors. Inamin din ni Mayor na itong Baofu Land Development ay nakipag-transact dito kay Huang Jiyang, isang Chinese businessman na nakilala niya sa Clark.
At yung pagsasanib pwersa sana ng Baofu Land Development at itong si Huang Ziyang ay upang magpatayo daw ng mga housing sa nasabing lupa. So, ang advice sa kanya ay okay lang makipagsanib pwersa o magkaroon ng joint venture, total lupa naman daw yung kanya at walang mawawala. Pero kamakailan, itong si Huang Ziyang ay napatunayang isang fugitive. So, ang pwedeng itanong dito sa tagal-tagal niyang negosyante nitong si Mayor Alice Guo, sanay sa business, hindi ba niya inalam ang pagkatao nitong si Huang Ziyang? Hindi ba niya inalam kung ano ang business at mga negosyo nitong si Huang Ziyang? Para magtiwala siyang ganun-ganun na lang? Hindi ba niya tinanong tax payments records nitong si Huang Ziyang? Lalo pat sa Clark niya ito nakilala at nagsasagawa ng isang business. Hindi ba dapat tinignan ni Mayor Alice Guo ang business profile nito? Dahil sinabi niya, siya mismo ay talagang negosyante. So bilang negosyante, hindi mo dapat ito pinababayaan. Inaalam mo kung sino yung iyong magiging kapartner. Pati na yung mga compliance niya nitong si Huang Ziyang sa mga batas dito sa Pilipinas. Dahil kung walang naipakita ito na nagbabayad ng tax, walang naipakita ito ng mga records niyang legal na business dito sa Pilipinas, aba dapat red flag na yun sa kanya. Pero hindi niya yata ito ginawa o sadyang hindi niya ginawa. Inamin niya dahil dito sa joint venture nito ay nagkaroon talaga ng pogo business doon sa kanyang ari-arian. Pero sinasabi nga niya, hindi siya parte ng pogo business. Siya ang may-ari lamang ng lupa. Pero makikita naman na siya yung representative ng Hongsheng nung nag-a-apply ito ng LONO or Letter of No Objection. At itong nire-request niya na makapag-operate nga itong Hongsheng ng pogo business ay sinang-ayuna naman ng munisipyo. So doon, maipapakita mo na maaaring meron siyang ang interes sa pogo business. Pero sabi nga natin, dininay niya mula nung siya ay mag-divest ng kanyang interes sa Baofu Land Development. Okay, kung nag-divest siya, sasabihin niyang hindi siya parte ng pogo business. Pero bilang mayor, hindi ba't alam niya na na-raid na tong Hongsheng na nagsasagawa at nag-o-operate ng pogo sa kanyang lupa o sa lupa na nakapangalan sa Baofu Land Development noong February 2023? Siya ay mayor na noon. Pero, yung Hongsheng, nagpalit ng pangalan to Junyuan. Inalaw ulit ni Mayor Alice na mag-operate. Hindi ba siya nagtataka? Hindi man lang ba siya nag-isip kung bakit kailangan niyang payagan ito samantalang nahuli na yung Hongsheng sa mga di umanong illegal na aktibidades doon sa loob ng compound. At dahil mukhang nai-report muli na patuloy ang illegal activities ng Junyuan, yun, na-raid ulit ito noong March 2024. So, tanongin na natin ngayon, ikaw ba ay kasosyo sa pogo business? O tinotolerate mo itong mga pogo business na may illegal na activities dyan sa iyong lugar? Iba kasi yung usapan na tinotolerate niya yung pogo business as a mayor at iba naman yung nagmamay-ari o may interest mismo sa pogo business. So hanggat hindi mo napoprove na may pogo business siya, mahirap siya iintriga dito sa mataas na opisyal ng Pangasinan. Ito, alam ko naman na naitanong ng ibang senador yung tungkol sa kanyang ina. Marunong ka mag-Chinese? Ni hao, Incheon. I am Mayor Alice Guo. In behalf of the municipality of Bamban, Tarlac, Philippines, we would like to greet everyone a happy Chinese New Year. 在新春到来之际，向友好城市应城人民拜年了，新年快乐，万事如意。 Ano Chinese name mo? Wala pa akong Chinese name po. Wala kang Chinese name? Opo. Bakit nung previous hearing di mo kilala yung nanay mo? Your Honor, yung biological mother ko po ay si Amelia Lial po. Still alive? Your Honor, honestly po, bago po nangyari to, masama yung loob ko po sa kanya. At sa nangyari po na to, sa nangyari po itong Senate hearing, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Tatay mo lang? Tatay ko po at partner po niya. Partner? Opo. Si partner ng tatay mo? Opo. Okay,
So dito dapat patunayan naman ni Mayor Alice Go na existing nga itong nanay niya. Kumbaga, totoong tao, real person, hindi kathang isip lang. So yung burden of evidence nag-shift na. Dahil napatunayan naman ni Senator Risa Hontiveros yung mga records na wala nag-i-exist na ganung pangalan sa PSA. At hindi nag-i-exist yung sinasabing marriage certificate ng kanyang ama at ina. So, dito napatunayan ni Senator Risa na puro peke yung mga papel na nauugnay kay Mayor Alice Go. So ngayon, yung burden of evidence nag-shift na, papunta na ngayon kay Mayor Alice Go to prove na yung nanay na ito ay totoong nag-i-exist. Ngayon, nananawagan siya. Samantalang hindi niya naman alam kung totoo bang tao ang nakalagay na pangalan doon sa kanyang birth certificate na late registered pa nga. Hindi ba nasayang ang oras si Senator Jinggoy rito? Wala siyang nahugot kay Mayor Alice Go. Nakapag-intriga lang siya ng love life na hindi importante sa usaping ito. Ang dami sanang pwedeng itanong na mas may kabuluhan. Halimbawa, hindi mo nakita ang nanay mo? Hindi mo nakilala ang nanay mo since birth? So, paano mo malalaman kung Filipino ang nanay mo? Another question, di ba Chinese ang tatay mo? At hindi siya kasal sa nanay mo? Yan ang sabi mo. Kung Chinese ang tatay mo, paano siya nagkaroon ng farm? Binili niya ba yung lupa? Alam natin na bawal sa ating konstitusyon na ang isang foreigner ay makabili ng lupa. O ito ba ay inupahan ng tatay mo? Kung inupahan ito ng tatay mo, nasa ng contract of lease. Kung ito namang lupang ito ay sa tatay mo, paano niya ito nabili at nakapangalan ba ito sa tatay mo? Another question, lumalabas ka ba sa farm nung ikaw ay bata pa? O nagtatago ka lamang sa farm na mahabang panahon hanggang sa ikaw ay nakita ng tao bago ka nangandidato? Bago ka naging mayor, ilan ang mga naging sasakyan mo? Paano mo to nabili? Cash ba? O installment? Totoo ba na marami kang convoy bago ka pa naging mayor? At yung convoy na ba na iyon ay mga sasakyan mo? Ang balita kasi, ang convoy, sumusunod sa iyo, ang gamit ay Alfarm. Doon ba sa farm mo pwedeng pumasok ang ibang tao katulad ng media o kaya representative from the Senate o kaya yung mga senador para makita nila kung gaano kalawak ang inyong interest sa nasabing farm? Gumagamit ka ba ng credit card? Kung gumagamit ka, anong bangko at kailan ka nagkaroon ng credit card? O puro cash ang hawak mo at hindi ka nagdedeposito sa bangko? Kailan ka nag-start magkaroon ng utang sa bangko? Nung binili mo yung chopper mo, ang sabi mo, kalahati ng presyo na yon ay ibinigay ng tatay mo. Kung nanggaling ito sa tatay mo, saan ito nanggaling? Mula ba sa farm? O mula sa China? Kung mula sa farm, galing ba ito sa vault na nasa farm? O galing ito sa bangko? Paano nyo na-withdraw? Kung galing man sa bangko ito, paano nyo na-withdraw ang ganong kalaking halaga? At anong bangko? So maraming mga tanong na pwede sanang ibato kay Mayor Alice Go para mas marami kayong makuha at mahugot mula sa kanya. Yung mga intrigue and love life, kung wala naman nagiging anomalya, hindi na dapat ito ginagamit na pang intriga. Hanggang sa muli, magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Atty. Claire Castro, nagpapalalang, wag tulugan ang inyong karapatan.